naman talaga yung halaman. Maganda talaga lahat. Tapos sira na ganon. Lahat na patay. Yung maliit. So, mahirap sa ramdaman ko. Kasi buhay din yan. Tapos kung pumunta ko dito na at least meron maliit na buhay pa, konti pero meron signs of life. I do not understand bakit na hindi na ngayon ang tao hindi nakikita ang buhay sa rock, buhay sa life in the trees, life in the sky, in the sea. It's all alive. It's so alive, and without this life we wouldn't be alive. Bakit na ang tao na ngayon parang na yung profit lang nakikita sila? Bakit na sana nakikita ang buhay, ang maganda, ang the beauty of nature and how much it gives to our life? Bakit na, why don't we give back? Why don't we learn to give back? Magandang gabi po, ito ang 24 oras. Dahil hindi natutulong ang balita. Palayo na sa Pilipinas ang bagyong Frank. Pero malaki po ang iniwan itong pinsala sa ilang araw na pananalasa sa bansa. Binayo ng gusto ng bagyo ang maraming lugar mula Mindanao, Visayas at pati dito sa Luzon. Sa kasagsagan po ng bagyo, lumubog ang barkong MV Princess of the Stars na may mahigit 800 tripulante at pasahero. 36 ang kumpirmado nakaligtas sa trahedya. Nakatutok si Maki Pulido. Maliit na bahagi na lamang ng MV Princess of the Stars ang nakikita mula sa ibabaw ng tubig. Malapit lang yung wreckage ng MV Princess, mga 100 meters mula sa shoreline. Ang isa sa mga survivor ngayong araw lang natagpuan sa isang liblib na sitio ng Sibuyan. Ang mga nakaligtas na aming nakausap, di inakalang mabubuhay pa sila. Ako nga naumpog ako sa ilalim Nawala na ako Akala ko patay na ako. Wala na sa isip ko na mabuhay pa. Patay talaga ako kasi yung life raft na tumama rito sa liog ko. 5 ang natagpuang patay. Patay sa kwento ng mga nakaligtas, alas 11 ng umaga nang makarinig sila ng malakas na tunog mula sa ilalim ng barko. Nagsimula na raw tumagilid ang barko matapos nun. Nasabihan pa raw silang magsuot na ng life jacket. Bago mag alas 12 ng tanghali, abandon ship ang announcement na narinig sa kapitan. Di nagtagal, tumaob na ang barko. Ano po yung narinig ninyo? Totok. Parang sa budiga na yun. Biglaan yata yun. Bumigay na yung lasing yata yun. Si Jesus Hika, isa sa mga nakatalon. Nakita raw niyang marami pang nakulong sa mga kwarto nila sa loob ng barko. May naiwan talaga. May kasama kong buntis, bata, matanda doon. Duda rin ng mga lokal na opisyal ng Romblon, pati na ng mga search and rescue unit ng militar na posibleng may mga natrap sa loob ng barko. Nakapagtataka naman daw na sa mahigit 800 sakay ng MV Princess, wala pang 50 katao ang nare-recover. Nagdatingan na ngayong araw ang mga search and rescue unit ng pamahalaan. Tinuyod na ng Philippine Navy at Air Force ang mga karatig probinsya at isla ng Romblon sa pag-asang makahanap pa ng mga survivor. Pero ang pagsisid sa barko hindi pa masimulan. Masyado pa raw malakas ang current sa ilalim ng dagat.
May parating daw na barko ng US Navy para tumulong dito. Ang ikinasasama lang ng loob ng lokal na pamahalaan ng Romblon, bakit hanggang sa ngayon walang koordinasyon sa kanilang Sulpicio Line na siyang may-ari ng barko. Mula dito sa Sibuyan Island, Romblon, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. 49 na sakuna sa sasakyang pandagat ang naganap mula nung taong 1980. Base po yan sa pananaliksik ng GMA News Research. Kabilang dito ang paglubog ng MV Princess of the Stars at 3 pang barko ng Sulpicio Lines. Isa ring barko ng Sulpicio ang nasunog, bagamat hindi ito lumubog. December 20, 1987, na magbanggaan ng MV Doña Paz at MT Vector. Itinuturing ito ng International Maritime Organization na pinakamalalang trahedyang pandagat sa buong mundo. May mga ulat na umabot ng mahigit 4,000 ang namatay, pero halos 2,000 lang na ang opisyal na naitala. Wala pang isang taon lumubog naman ang MV Doña Marilyn habang bumabiyahe mula Maynila papuntang Tacloban sa Leyte. Dahil sa lakas ng alon dulot ng bagyo, tumaob ang barko, 77 ang patay. September 18, 1998 naman nang lumubog ang MV Princess of the Orient malapit sa Fortune Island sa Batangas. 70 ang nasawi sa trahedya habang 80 ang hindi na natagpuan. Nailigtas naman ang mahigit 200 pasahero ng MV Princess of the World nang masunog ito malapit sa Zamboanga Peninsula noong July 7, 2005.